Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o ICONSOX. Tayo po ay mapapanood sa ating mga social media platforms sa Facebook, YouTube at Spotify at mapapakinggan sa ating mga partner radio station sa mga probinsya ng South Cotabato at Sultan Kudarat. Sa ngalan ng aming regional head na si Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. And we have with us today ang mga opisyalis po mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxergen Region, si Dr. Edvir Jane Montañer, ang head ng Family Health Cluster at ang Medical Coordinator ng National Immunization Program, at si Sir Arjan Gangoso, ang Health Education and Promotion Officer 3 ng Department of Health Region 12. Doc, ang inyong pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers before we start. Hello, good morning everyone. Good morning sir, and good morning po sa lahat ng ating mga viewers po ng ating programa. Opo, si Sir, baka may pagbati. Si RD, mga officials po natin sa DOH, batiin po muna natin. So, good morning sa ating mga listeners at viewers. Unang-una, no, we would like to thank Philippine Information Agency Regional Office 12 sa ating sa pagbigay ng opportunity na ito sa DOH-CHD Soxergen para ma-share ang programa, lalong-lalo na ang ating immunization program dito sa ating rehiyon. So, binabati din po namin ang aming Regional Director, Sir Aristides Concepcion Tan, MD MPH CESO 3, ang ating OIC Assistant Regional Director, Dr. Fatima A.M. Ban, and of course, ang ating mga listeners and viewers ng DOH-CHD Soxergen. Magandang umaga po sa lahat. Opo, good morning sa ating mga listeners and viewers, no. Ang pag-uusapan po natin ngayong episode na ito ay ang immunization program po. Doc, kamusta na po yung immunization status ng Soxergen region ngayon? Okay, so nakakalungkot dahil hindi pa rin po natin na-achieve yung ating target na at least 95% of our children 0 to 12 months old are fully immunized. So, over the past years, prior to pandemic, Sir Oliver, and even until last year, mababa pa rin po yung ating coverage. So, last year po, nasa 61.94% lang po tayo. Meaning po, around 64,089 na batang 0 to 12 months old, or out of the 103,466 lang po yung nabakunahan. So, masyado pa pong tayong madami dapat trabahuin at gagawin para po mabigyan po natin ng tamang serbisyo po yung ating mga communities. When we talk about immunization, Doc, ano po itong mga bakuna na binibigay natin sa mga kabataan po nito? So, yun pong ating pong sinasabing fully immunized child. Dapat po yung bata at the age of 12 months old, nabigyan po siya ng ating 9 completed doses of the following antigens. 1 dose po pagpanganak ng BCG. Kasama po dito yung 1 dose din po ng hepatitis B. Meron pong 3 doses po ng oral polio vaccine, 3 doses po ng pentavalent vaccine, at binibigay po to at 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks interval after birth. At 2 pong doses ng measles-containing vaccines at 9 months old and 12 months old. However po, Sir Oliver, yung nabanggit ko po kanina, ito po yung BCG, OPV, Penta, and measles-containing vaccines. Ito po yung bakuna para po ang bata. Pag kumpletong nabigyan ng 9 doses na to, 9 antigens, 9 doses is magiging fully immunized child. However po, sa routine immunization schedule po natin, aside from nung nabanggit ko pong mga bakuna, kailangan din po yung bata mabigyan po natin ng PCV, given din po to at 4 weeks, 6 weeks, and 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks after birth. Also po yung atin pong IPV, bakuna rin po ito para laban sa polio. At 14 weeks and 9 months old yung bata.
Mm. May mga kaso ba tayo, Doc, ng vaccine preventable diseases po dito po sa ating region? Unfortunately po, Sir Oliver, marami. Mm. Last year po, we have the cases of pertussis dito po sa South Cotabato. Pertussis. Meron po tayong 8. Particularly saan pong munisipyo nga ito, Doc? Lake Cebu po at Tibuli. Okay. Ngayong buwan po, from January to February 3 of 2024, meron po tayong nai-report na kaso rin po ng measles. Okay. Wait lang po. Sige po. Sibit-bit ko yung data. Kaso po ng measles around 8. Okay. Yes. Karamihan po dito, 7 po are lab confirmed, meaning nakunan po ng sample, talagang na-confirm na may measles po yung bata. And 1 epidemiologically linked confirmed case, meaning po, nung nagkasimptomas yung bata, is bago lang po binigyan ng bakuna against measles. So sa 8 pong itong confirmed measles po natin, ang age ranges po nito is 8 months old to 14 years old. At 4 po dito are hindi po bakunado. 4 din po dito ay bakunado. Unfortunately, out of the 8 cases po, yung 3 po doon are unvaccinated na Okay. exposed po sa ating isang measles case na may travel po sa Lanao. Okay. Yung kaso po natin for measles po, 5 po doon from South Cotabato. South Cotabato pa rin. Oo. 3 po doon are from Cotabato Province. Maliban po sa measles, meron din po tayong 1 probable diphtheria case. Diphtheria naman. Yes. Ito naman po ay sa Cotabato Province. Hindi pa po siya confirmed. Inaantay pa po namin yung confirmation. Ito pong bata still hindi bakunado. O, diba? Ang dami po nating nagkakaroon ng vaccine preventable diseases kasi hindi po nabibigyan ng bakuna laban po sa mga to. Doc, balikan ko lang po. When we say lab confirmed, Yes ano po. pong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po, yung bata may sintomas, example po ng measles, may sintomas po siya ng measles or tigdas. And then po, nung kinunan po natin ng blood sample, Okay. it turned out positive. So dito lang po sa region, meron po tayong mga testing centers po dito? May lab Yung tayo ating dito? pong mga samples is pinapadala pa po natin sa RITM. Okay. RITM. Sir Arjan, baka may idadagdag po kayo? Yes, katulad ng nasabi nga ni Doc Jane, no? Dito sa buong Region 12 ay may iba't ibang kaso tayo ng vaccine preventable diseases. So, sabi nga din natin, no, lahat ng probinsya, no, or even yung highly urbanized city natin na Jensan, active ang ating surveillance kasi gusto natin ma-detect kung sakali man, no, yung mga aktibong kaso ng vaccine preventable diseases katulad ng ating measles or yung ating yung polio natin and even yung neonatal tetanus natin, no? So measles is highly contagious po kasi unlike sa ibang mga sakit, ang measles kapag may isang positibo at hindi po ito bakunado, mas mabilis ang pagkalat ng sakit. Kaya ito talaga yung isa sa mga tinututukan po natin. Opo. Ano yung mga activities naman po na ginagawa ng DOH naman, Doc, para sa immunization? Sa bakuna po, of course, regular po yung ating pagbibigay po ng bakuna in all of our barangay health stations. Another po, yung meron po tayong tinatawag na catch-up immunization. Ito naman po Catch-up. is, yes. Ito naman po is, aside from the regular immunization po na kinakandak ng ating mga health workers in all barangays, region-wide, yung mga hindi po natin, mga tawag natin defaulters, meaning po, hindi nabigyan ng, during the schedule, is, hahanapin po natin at bibigyan po ng bakuna na hindi pa po sila nabigyan. So, yung mga kulang pa po ng bakuna na supposedly kompleto na ang Schedule na bakuna. dapat Yes, nila pero opo. hindi sila nagpupunta sa mga barangay health centers, Yes Doc. po, yun po yun. So, nagka-catch up po tayo. Nagkakandak din po kami ng, aside from nun is, yun, nagkakandak kami ng mga demand generations activities. Okay. Na kasi po, ang iba po sa rason bakit po hindi nagpapabakuna is because of misinformation. Yes. So, doon naman po papasok sila, Sir Arjan. Dahil sabi-sabi ng kapitbahay na yung anak ko, nung binakunahan, naglagnat.
So naichismis. So Kumalat na. yes. So ayaw na magpabakuna nung ibang mga parents. So yan po yung isa sa mga tinututukan po namin na mga activities para Okay. po mas mapaitig po natin yung programang immunization. At of course, katuwang po dapat ito ng lahat ng ating sektor ng ating lipunan. So hindi dapat po ang ating healthcare workers lang ang gagawa ng mga advocasy ito, kundi po ang ating mga partners, gaya po ng sa media or yung ating pong mga local government officials. Kailangan po, tulong-tulong po tayo dito. Doc, aside po sa misinformation, Doc, ano pa yung ibang challenges na encounter natin during sa implementation itong programa po ito? Yun pong hirap po kasi yung ating healthcare workers na mapuntahan, especially yung ating mga GIDA. GIDA. Kasi nga po, meron minsan, Sir Oliver, isang bata lang pupuntahan mo sa isang bundok. Okay. Oo. Minsan pa wala pa doon yung bata. So, yung mga ganon, at saka yung ang cultural or religious belief. Ang dami pa rin po kasi natin ngayon na iba po yung paniniwala at mayroon po silang pinaniniwalaang hindi naman po dapat akma na mga ano po. And baka po may ma-share din po Sige po, Sir Sir Arjan. Arjan. So, Challenges. yes, no? Unang-una po sa mga serbisyong binibigay ng Department of Health. So, ang Department of Health ay nagbibigay ng mga bakuna sa respective LGUs natin and also other supports, no, for the conduct of their activities. As the lead implementors, ang ating mga LGU down to the barangay level ay gumagawa ng iba't ibang activities para lang ma-reach ang iba't ibang target population natin or yung mga bata na kailangan ng bakuna. No? So yan po ang isa sa mga ginagawa po natin. Also, no, challenges. So, as mentioned by Doc Jane kanina, misinformation or yung dahil sa pagkalat ng maling balita sa ating area, then of course, ang ating community ay hindi naniniwala. Some challenges na na-encounter din po natin, no, in some parts in Region 12 ay armed conflict sa area. No? May schedule na bakuna pero dahil Nagkagulo. sa may gulo doon or banta sa healthcare worker, hindi sila nakakabigay na ng services nila. Also din, no, besides sa armed conflict, misinformations natin, some areas because of lack of human resources natin, no, ay may schedule na lang sila, scheduling. So, conflict of schedules natin dahil sa iilan lang yung ating mga healthcare worker na nagbibigay ng bakuna. We have BHW sa ibang BHS natin or barangay health stations, pero yung mga midwives or nurses po natin, dahil yung iba nag-a-abroad, no? Nag-a-abroad or ibang nature of work, no? May mga bakanting position pero hindi natin na fill upan. So yun po yung isa sa mga challenges na nakikita po natin. Sir, speaking of barangay health centers, ano ba yung mga bakuna na binibigay po dun sa mga barangay health centers natin? So, with regards to the vaccines natin, as mentioned by Doc Jane kanina, kompleto po from BCG, pentavalent, IPV, pneumo, measles natin, OPV, available po yan siya down to the barangay level. So, ganun po tayo ka-privilege kung baga. Kasi unlike nung mga sinaunang panahon, na iilang mga munisipyo lang, iilang mga areas lang pwede makuha ang bakuna. But this time in our generation, down to the barangay level, even GIDA areas, as mentioned by Doc Jane kanina, no, kahit gaano kalayo man yan na GIDA area, as long as na meron tayong catchment area or BHS, nagbibigay po yan ng bakuna sa ating mga eligible populations. Doc, clarify ko lang po. Yung sa edad na mga binibigyan po ng bakuna and then meron pa mga bawal na bigyan ng bakuna? For yung sabi ko nga po kanina, Sir Oliver, BCG and Hepap B, binibigay po yan siya after birth. After birth. 24 hours after birth. Yun pong OPV na meron pong oral polio vaccine, pentavalent vaccine, at saka
PCV, binibigay po yan natin at 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks old. Yun pong ating IPV is binibigay po natin yan at 14 weeks and 9 months. Yung ating pong for measles is binibigay lang po natin yan at 9 months old and 12 months old. So, bakit kailangan po within that age po natin pwedeng bigyan ng bata? Because po, para po maano yung immunity ng bata. Okay. Kasi pag bibigay po natin siya in advance, hindi po yung 100% Magiging effective. maging effective. Or kung yun nga po, kailangan nga po sana natin on schedule, hindi po dapat lalampas pa on more than 2 years yung bata bibigyan kasi ng kompletong bakuna para po yung immunity niya is mas effective at saka hindi po siya, kung magkakasakit man po siya, is hindi po ganun ka seryoso. Kaya nga po kami nag-encourage po sa ating mga parents na on time, on schedule dapat pababakunahan yung kanilang mga anak. Yun naman pong may ginagawa po tayo, sir, ng mga supplemental immunization activities beyond the Regular schedule. regular schedule. Booster na po yun ng mga bata. Okay. Doc, yung kadalasang schedule po ng immunization natin, everyday ba? Pwede sila pumunta sa mga barangay health centers or may schedule lang talaga? Depende dun sa... Depende po sa barangay health stations. But we encourage po kung hindi po kayang every day is vaccination day. Every Wednesday po is Wednesday. vaccination day. Yun po. Kasi available naman po lahat ng bakuna. Binababa from the central office down to our region. Down, of course, to all the barangay health stations. Meron naman po tayong stock ng bakuna. Yun nga po, next question ko sana, Doc. Yung stock natin ng bakuna, sapat ba? Sapat po yung bakuna natin to all of those mentioned vaccines. Ang problema lang po natin dito, sir, is yung acceptors at saka yung tamang scheduling ng pagbibigay ng bakuna. So, kung lahat ng bakuna po natin is andyan naman po sa mga different barangay health stations, bibigay on time, wala po tayo magiging problema. Opo. Ano naman po yung mga plano natin for 2024, Doc, na activities natin sa immunization? Okay, sir. Thank you. Nabanggit mo po yan. Dahil po masyado pong mababa yung ating coverage, hindi po natin nakukuha yung ating herd immunity, yung ating 95% coverage, which yun na po yung ating herd immunity po sana sa any vaccine preventable diseases. Napag-isipan po natin sa amin pong opisina, katuwang po ang ating partners from UNICEF, WHO, and Relief International na magkandak po tayo ng first ever Soxargen Immunization Stakeholders Summit on February 29. That is a leap year, ngayon na year, kaya po 29 yung napili namin because nga, sabi nga po, leap, jumping off, jumping up. So, why we will be conducting this? Because nga po, supposedly, dapat lahat po tayo, all sectors, health, non-health, private and public, is magsama-sama to really solve the problem, not only for immunization, but all health services na binibigay po natin sa community. So, kaya po, invited po yung lahat ng ating pong mga local government officials, ating pong mga national government agencies, tulad po ng PIA, ating pong mga private and public sectors, ating pong academies, ating pong hospitals, ating pong media, and marami pa pong iba. So sana po, this would be a start of a good collaboration, coordination, and cooperation para po hindi lamang po mapataas natin yung coverage natin, but to make sure na lahat po ng bata sa Soxargen region protektado against any vaccine preventable diseases. Saan yung venue nito, Doc? Sa Greenleaf Hotel po, sa Gensan. General Santos. Yes. Ito, mga ilan po yung expected natin na participants nito, Doc? Actually po, very overwhelming nga po yung response. Target lang po namin, actually, when we plan about this, is nasa 250 parks. However po, when we invited a lot of our partners, and also po, nagsasuggest po sila sa amin na baka pwedeng i-invite yung mga sectors na to. So we are expecting, sir, hopefully around
350 Wow. participants or more. Malaking event talaga ito, Doc. Yes. So, malaki pong event na to at sana po yung magiging output po nito, outcome po nito is for every one of us to really do our job. Hindi lamang po kasi ang problema sa bakuna, problema po natin sa outbreaks or sa mga any health diseases is ang Department of Health or ating mga rural health units. Yes. So, dapat po whole of government, whole of society approach po tayo. So, let's start 2024 with a bang. Okay. Sir Arjan, baka may dadagdag kayo? So for health promotion naman po, no, for this 2024, we're very fortunate enough because through the collaborative efforts sa ating program, no, under Dr. Jane and to our partners, Relief International and UNICEF, ay may mga deployed social mobilizers tayo in some respected chosen areas Okay. para matulungan ang LGU na yon at para ma-achieve natin ang target. As mentioned by Dr. Jane natin kanina, matagal-tagal or hindi pa talaga natin nare-reach ang target natin. But through the help of these partners and through the efforts of our respective local government unit, no, sana this 2024 ay ma-achieve na po natin. And also, no, hindi lamang po yung deployment of social mobilizers, but we will conduct also different demand generation activities and social mobilization para po ma-achieve natin at ma-orient or ma-inform ang ating community, ang ating mga partners regarding the importance of vaccination or immunization natin. Kasi as mentioned nga natin kanina or mentioned ni Doc Jane kanina, may mga kaso talaga tayo ng vaccine preventable disease. At isa sa ginagawa ng ating gobyerno para maprotektahan or mapapababa yung mga namamatay sa vaccine preventable disease ay ang immunization. Okay. Doc, baka meron pa po tayo mga messages para sa ating mga listeners and viewers. Vaccines are safe? Yes. Vaccines are safe, they are proven effective, and available po ito sa lahat ng barangay health stations, region-wide, nationwide. So, yun pong ating pong mga nanay, tatay, ating pong mga lola, lolo, papakunahan na po natin yung ating mga anak, edad 0 to 12 months old, ng mga bakuna para po maprotektahan po natin sila laban sa mga sakit, gaya ng measles, polio, at iba pa. And please support all health programs ng ating gobyerno. Dahil ito po ay serbisyo para po sa lahat at dapat po lahat po tayo makikinabang nito. Okay, thank you very much sa ating guest, Dr. Edvir Jane Montañer, ang head ng Family Health Cluster, ang medical coordinator ng National Immunization Program ng DOH-12, at si Sir Arjan Gangoso, ang Health Education and Promotion Officer 3. Sir and Doc, thank you very much po. Thank you. Isa na naman pong edisyon ng programang Performing and Informing ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Sa ngalan ng aming regional head na si Fryan Abkilan, ako si Oliver Rivera. Magandang araw, Soc Sergeant!